Walang komento muna ang Commission on Elections sa COMELEC sa naging babala ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice na posibleng maraming hindi makaboboto kung gagamitin ang bagong automated counting machines ng Miro System Company Limited mula Korea. Pero ayon naman sa COMELEC, Alex, nakabitin pa ang isyong ito sa Korte Suprema. Lalo na't lumalabas na lone bidder lang ang nasabing kumpanya, ang Miro. Di ba kaya mahirap nang humanap ng iba pang provider? At Ali, nilino naman ng dating mambabatas na hindi naman niya ipinipilit na ang mga lumang counting machines ang gagamitin na una na rin dineklarahon ng COMELEC na unusable. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex at Ali, nangangamba nga ang isang dating mambabatas na maraming kababayan natin ang hindi makaboto sa darating na halalan sa Mayo dahil sa ilang pagbabago sa mga features na makina na gagamitin sa darating na eleksyon. Nagbabala si dating Caloocan Congressman Edgar Erice na maraming hindi makaboto sa darating na May 2025 elections kung saan ang gagamitin ay ang mga bagong automated counting machines mula sa Korea. Partikular na tinukoy ni Erice ang bagong feature ng makina kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng botante na bawiin ang kanyang boto at dagdagan ito kahit na ipasok na sa makina. Kapag kasi ipinasok na sa loob ng makina ang balota, may ilang segundo ang botante para ma-review kung tama ang binasang boto at pagkatapos ay pipindutin ang cast kung kontento na siya o return kung may idaragdag o nalagpasang i-shade sa balota. Ngayon po, napakadaling gamitin ito ng mga enterprising politicians. Bakit? For example, mahina ako doon sa isang presinto. Ang gagawin ko lang, yung mga botante ko, halimbawa meron sa 1,000, meron ako 100 voters. Sabihin ko, mauna na kayo. Tapos lahat, ilabas nyo, lahat ng protesta gawin nyo. Sabihin nyo lang, hindi yan ang boto ko. Sabihin nyo lang, kulang ako, magdadagdag ako. Kapag nangyari ito, posible anyang mas tumagal ang proseso ng pagboto. Gaano katagal? Pipila ba yung mga tao? 5 hours? May 12? Kasagsagan ng kainitan? Mag-uuwian yan. Maraming madidisenfranchise. Nilinaw ni Erice na hindi naman niya ipinipilit ang mga lumang vote counting machines na dati nang ginamit sa mga nakaraang automated elections sa bansa. Matatanda ang una nang idineklarang unusable ng COMELEC ang mga nasabing VCM. Giit ni Erice, taliwas ito sa pahayag ng Smartmatic na mayroong spare parts ang mga makina kaya pwede pa itong i-refurbish o ayusin. Pwede rin naman aniyang pumasok sa negotiated contract ang COMELEC sa iba pang service provider. Pero ang problema sa negotiated contract ayon sa COMELEC, lone bidder ang Miro Systems Company Limited, kaya mahirap humanap ng iba pang provider. Tumanggi na rin magkomento si COMELEC Chairman George Garcia sa mga pahayag ni Erice dahil nakabinbin pa sa Korte Suprema ang usapin. Mong remedyo na hinihingi nila, which is yung pagpapabilang ng mga balota. Kapag nag-failure of election, ibig sabihin walang eleksyon na nangyari doon sa mismong lugar o doon sa mismong parte ng ating bansa. Una nang nagbabala ang COMELEC na mauwi sa mano-mano ang halalan sa Mayo kapag napawalang bisa ang kontrata sa pagitan nila at ng Miro Systems Company Limited dahil na rin sa kakapusan ng panahon. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, saan ba humuhugot itong si Congressman Erice? Siya ba'y eksperto sa ganung teknolohiya o meron siyang mga kausap na may konting kaalaman sa naturang sistema? Ang sinasabi niya, Alex, meron daw siya mga nakakausap na mga maalam pagdating sa technology patungkol rito at iginigiit niya na nung panahon na siya ay mamabatas pa ay matagal siyang naging miyembro at naging vice chairperson ng House Committee on Suffrage and Election o Electoral Reforms. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.